Showbiz Fanatics, interview ni Mr. Alden Richards na ito pala ang dahilan kung bakit ganito ang ginawa ni Alden for Catherine Bernardo and her family. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course ipabot ang aking pasasalamat, ang walang sawa po ninyong panonood sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayong araw, pag-usapan natin to bago tayo dumako na yung achievement po ni Miss Catherine Bernardo kung saan siya po ay tinanghal bilang isa sa mga pinaka pasadong aktres sa taong 2023 sa 26 Gawad Pasado, kasi lumabas na po yung ilan sa mga awards. Ang dami na po mga award giving body na naglalabasan ngayon, at isa si Miss Catherine Bernardo sa nabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng award sa kanya pong very good girl na pagganap. And this time, this is also good news kung saan ay matapos nga na mag-announce ang ilang mga cinemas na sold out na po yung tickets, almost 134 cinemas na po ang binuksan sa buong Pilipinas para po i-accommodate ang movie na 2 buwan pang hihintayin pero sold out na ang ticket. So, 134 cinemas, pre-selling of tickets still ongoing. At dito po talaga makikita na ngayon palang tagumpay na talaga ang Catherine Bernardo and Alden Richards movie or Hello Love Again. And this time ito na, dahil ngayon pinag-uusapan pa rin ang mga iconic na regalo ni Mr. Alden Richards sa pamilya ni Miss Catherine Bernardo. And talagang makikita natin na usap-usapan po yan sa social media, yung mga effort at mga things na ginagawa ni Mr. Alden Richards na hindi naman po gagawin yan ng isang tao kung talagang hindi siya interesado doon po sa kanyang sa isang tao. Although si Mr. Alden kasi kilala siyang very gentleman and very sweet, but this time kakaiba kasi yung mga pinapadala niya, pricey. At the same time, sa dami-dami ng mga taong pwede niyang padalan, bakit ang pamilya pa ni Catherine at si Catherine Bernardo uli nga ay nagpost na rin katungkol sa adobo at sa dito po sa tinatawag na putong binyan, no? And ito pala dahilan, panoorin natin. Masaya na yan eh. Pati yung mga malilit na pastries, mga ganyan. Basta pagkain. Basta pagkain. Tsaka, kumbaga si Kat, hindi mahirap i-please. Siya yung taong sobrang, sobrang humble. Kumbaga, smallest of the smallest things, ma-appreciate niya. Pag di mo lang ng chichirya yan, masaya na yan eh. Pati yung mga malilit na pastries, mga ganyan. Basta pagkain. Basta pagkain. Tsaka, kumbaga si Kat, hindi mahirap i-please. Siya yung taong sobrang, sobrang humble. Kumbaga, smallest of the smallest things, ma-appreciate niya. Ito po isa sa mga interview ni Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo sa magandang buhay, kung saan in-interview sila doon, at sinabi ni Alden Richards na talagang si Miss Catherine po napaka low profile po talaga niya. Marami nagsasabing ganyan na meron pala talagang klase, meron pala talaga daw artista na alam nating sikat siya, pero kapag nakilala mo siya at nakausap mo siya, hindi mo mararamdaman na sikat siya at kakaiba siya sa'yo. Ganun si Miss Catherine Bernardo, na bagay na nagustuhan ni Mr. Alden Richards. Sabi niya sa interview niya, si Miss Catherine daw po is talagang very appreciative sa lahat ng bagay. Sabi nga ni Alden sa narinig nating interview na kahit po small things ay na-appreciate at tuwang-tuwa na siya. Kahit nga daw chichirya ang ibigay mo kay Miss Catherine Bernardo, sobrang happy na siya. Kaya naman pala, alam ni Mr. Alden Richards kung paano niya kukunin at kung paano niya para liligawan, ang isang Catherine Bernardo. Ang talagang pinadadala niya palagi pagkain, tapos sa Canada po, 'di ba, may mga behind the scene photos and videos na naglalabasan na parang si Miss Catherine Bernardo po is mahilig talaga siyang kumain, mahilig siyang magluto, at ganoon din naman si Mr. Alden Richards, 'di ba? Nakita naman natin yung effort ni Mr. Alden for Catherine. So, it only shows na talagang noon pa man kilala na, nagkaroon na sila ng unawaan dati. So, mas lumalim lang ngayon kasi mas nagkakaroon sila ng chance na magkasama sa mga lakad po nila na kung saan nakikita silang magkasama together. So, dahil dyan, nakakatuwa naman itong mga balitang naglalabasan na ito.
And for that, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating latest update. According to Ms. Renato Husayan, and speaking dito sa posted photo ni Joros, nakita ko in my own eyes kung saan to kinuha ang lugar sa Calgary. Trivia lang, remember, Baresto and Malia post ni Joros or challenge post ni Joros, HLG era days, ginawa niya ulit to sa HLA dyan sa bench na yan. Meron kuha si Joros and Kat, Fosing Barista and Maliana nakaakbay. Si Joros kay Kat, isa pa nakaapak while yung isang paa niya nakadikawatro. Si Alden yung photographer. After that, tumambay silang tatlo sa same bench. Silang tatlo. Ayun. So talagang, kung meron man talagang very deep yung friendship, sila talaga yun, doon po, na kahit nung part 1 pa lang. Sabi dyan, tumambay silang tatlo sa bench, silang tatlo, to si Joros, nakaitim na salamin, kumuha sila ng picture, isang auto shoot kasi naka-tripod naman yung camera, nasa side si Joros, while Kat and Alden, nagpa-picture sila lang dalawa, nakatingin si Joros, syempre may reflection or shadow makikita sa salamin niya, and yes, tama, yung nakikita ng mga fans sa kaakbay si Alden kay Kat, sa photos na makikita sa reflection, sabi niya, hehehe. Kaya nga po, diba, parang naging trending at pinag-usapan po yun kasi doon po sa reflection ng salamin ni Mr. Joros Gamboa, pinag-uusapan na parang there is someone or somebody na babae at lalaki na magkakabay at magkayakap doon po sa shadow. Pero kasi nung tinignan ko, wala talaga akong makita eh. Sabi ni Mr. Renato Husayan, Miss Darreds, meron ako nakikita computation of how many cinemas open for reservation ticket selling, umabot na sa 177 cinemas. Ngayon po, mas dumami pa, sa lahat, and yung nabentang ticket as of posting 1.5 million, I tried computing sa price na 400 kasi merong 600, 700 na price yan. Dun lang sa 400 ko na compute, that's roughly 52 million sa unang batch ng pre-ticket selling on November 13. How much more pag nilabas na yung second batch ng pre-ticket selling, kaya abuti ng 200 million on the first day of showing pa lang. So, ka sana, parang magdilang anghel ka talaga sana, Mr. Renato Husayan, because they really deserve those success, dahil talagang pinaghirapan at sobrang haba ng pinag-antay natin para lang po magkaroon ng part 2 ha. Sabi dyan, meron namang usap-usapan na sa mga SM Cinema para ma-accommodate yung moviegoers na gusto manood sa first day of show, dadagdagan yung screening time gawing hanggang 12 midnight. Normally 11 to 10 PM ang screening time ngayon, mas pinaaga pa ang plano, 10 AM to 12 midnight na ang screening time. Patindi ng patinding intensity at kagustuhang mapanood ang HLA movie. Naniniwala na ako, taon talaga ngayon ni Katrina at Alden. Nakikinikinita ako, HLA ang magiging movie of the year 2024. Wala pong imposible sa sinasabi ni Mr. Renato Husayan. Katulad ng sinabi ko, almost 377 cinemas na po ang binuksan para po bigyang daan ang movie ni Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo. Pinag-uusapan po yan online. At syempre ngayon pa lang nakakaamoy na tayo ng success. Mukhang mapapalitan na talaga yung bagong baga parang maibabalik talaga sa kanila or mababawi nila yung titulo na matagal nilang hinawakan ng mahabang panahon. Sabi ni Ms. Raquel Berzosa, ano bang meron sa shades ni Joros? Bilan na mga tickets para sa Hello Love Again movie. Ayun. So, as I've said earlier, yun po yung pinag-usapan sa SOCMED, na parang may nakita raw na shadow ng isang girl at isang boy na magkaakbay doon po sa Calgary that time. So, kayo na po ang humusga. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!